Umabot na po sa Toronto ang Hakbang ng Maisog, isang grupong binubuo ng mga Duterte supporters at anti-Marcos. Sinalubong naman po ito ng protesta mula sa mga human rights group. Narito ang report ni Paula Saraza. Hakbang is a step, ang maisog is being brave. So the cowardice within us parang lumalabas pag nakita natin na nagigipit tayo. Aabot sa 300 hanggang 500 katao ang nag-register at nagpakita ng interes na maging miyembro ng Hakbang ng Maisog Toronto, Ontario chapter, ayon sa mga organizers. Samahan ito ng mga Pilipino sa Ontario na suportado si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay nag-start dahil nakikita ng mga ordinaryong Pilipino yung pagsusupil at saka pagigipit ng ating present na government. Isinagawa nitong Biyernes ang launching ng grupo kung saan panauhing pandangalang dating host ng Sunshine Media Network International o SMNI na si Jeffrey Eric Celis. There is an apparent loss of trust and confidence on the part of the Filipino people doon sa nakaupong presidente because basically of moral bankruptcy, loss of integrity, and the question of leadership. At si dating Malacanang Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles. Matapos ng matinding pagninilay-nilay, inisip ko, wala na akong dahilan na tumahimik pa. After all, aktivista naman ako dati. Critical ako sa administrasyon ni Gloria Arroyo. Critical ako sa administrasyon ni Noynoy Aquino. Tumigil lang ako panahon ni Duterte kasi yung mga pulisiya ni Duterte, sinasang-ayunan ko. Nang unang inilunsad noong kampanya para sa Philippine presidential elections ang UNITEAM, matatandaan ang pagiging aktibo noon ng komunidad at ang hayagang pagsuporta kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at pangalawang Pangulo Sara Duterte Carpio. Pero batay sa obserbasyon ng grupo, hindi na umano tugma sa mga binitawang pangako noon ang pamamalakad ng administrasyon ngayon. It became evident that the UNITEAM was only used for propaganda campaign and not more for political shared governance and shared program of government. It happened a year after when Marcos Jr. was more interested na sa pag-recover ng kanilang mga ill-gotten wealth, yung questionable wealth, frozen assets nila sa Amerika. Nagtutulak ng inflation sa Pilipinas ay ang presyo ng pagkain. Ito yung pinangako ni Presidente BBM, aayusin niya yung supply and logistics system. Tutulungan niyang magkalaban ang magsasaka dun sa mga middlemen na nagdidikta ng presyo. Pero ni isang patpat ng polisiya para tungo doon ay walang nangyari. Sa labas ng venue, ilang mga rallyista naman na nagtipon para sa isang demonstrasyon laban sa mga pro-Duterte at sa dalawang bisita nito mula sa Pilipinas. Pero wala pang ilang minuto, binuwag na agad ng pulisya ang protesta ng mga human rights activists. I think it goes to show that the power of the people is a threat to what they consider to be, the social order, which is people like Duterte having that ruling class power and having that political power. They're protecting the interests of the ruling class. And we here are representing the people, and we're here to represent the people's interests, which is national democracy and liberation of the Philippines. We just want to let Jeffrey Celis and Trixie Cruz Angeles know that they're not welcome in Toronto. They have, in the past, they've accused human rights activists of being terrorists. Hindi naman natinag ang grupo sa pakikibaka at sa paniningil ng hustisya sa umano'y palpak na pamamalakad ng mga Duterte at Marcos sa sambayan ng Pilipino. Nang tanungin naman ang Maisog Toronto sa layunin ng grupo. Ang mission ho ba, ang gusto ho bang malaman o makita ng Hakbang ng Maisog ay ang muling pagbalik ng Duterte sa administrasyon? We're trying to air our voice in a peaceful manner. Paula Saraza, Omni News, Toronto.